Hello mga ka-legit Lover Gods! Narito naman tayo para po maghatid sa inyo ng pinaka-latest news updates. Attorney or legal counsel ng TVJ nagsalita na patungkol sa isyong ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Yes, of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, katulad ng lagi nating ginagawa, magpapasalamat po tayo sa inyong lahat for always keep watching and trusting this channel. Talaga namang mainit at talaga namang hindi matatawaran ng inyong mainit na pagsuporta po sa TVJ, maging dito po sa ating pong channel. At ngayon pag-usapan po natin ito dahil po ang legal counsel ng TVJ ay nagsalita na, nagpa-interview po siya sa GMA patungkol po dito sa bagong kaso na ifa-file niya against Tape Incorporated, at napakarami po niyang revelasyon. Maging po si Miss Abraham Garduche ay nagsalita na rin dun po sa mga sinabi nito o dito po sa mga case na ihahain nga nitong TVJ laban po sa Tape Incorporated. Ang ano lang dito is talagang itong si legal counsel Enrique de la Cruz ay nagpapa-interview lang yan pag kinakailangan. Hindi siya basta-basta nagbibitaw ng mga statement sa media. Hindi katulad ni Miss Abraham, diba? Konting kibot talaga nagpapa-interview. This time ay pag-uusapan po natin yung patungkol po sa issue ng pagkuha ng Tape Incorporated ng control dun po sa Eat Bulaga YouTube channel na mayroong 5.3 million subscribers. TVJ's Productions Legal Counsel Attorney Enrique de la Cruz said na prepare na po sila para po mag-file ng legal actions against Television and Production and Exponent Tape Incorporated over their access to the Eat Bulaga YouTube channel. Ibig sabihin po, inihanda na po nila yung kasong pwede nilang ihain dito po sa nasabing Tape Incorporated sa pagkuha ng access dun po sa YouTube channel na meron po ang branded Eat Bulaga na TVJs po ang admin ang gumawa, Tape recently announced that they have regained access to the channel, which has been inactive since Tito Soto, Joey De Leon, Vic Soto, and the rest of the former Eat Bulaga hosts left the company in May. Kung matatandaan po ninyo, matapos po magpaalam ang TVJ last May 31st, 2023, kasabay nga nito'y iniwan din nila or hindi po nila ginamit for the longest time ang YouTube channel kahit meron po silang access. Ibig sabihin, pwede nilang gamitin yon anytime, pero dahil may kaso pa silang kailangan po nilang tapusin, hindi po nila ginalaw at gumamit sila ng panibagong YouTube channel. In the statement, De La Cruz said TVJ Production finds this new disturbing and that they previously did not have access to the channel. Medyo disturbing nga naman na maituturing kasi nga naman, diba, paano po magkakaroon sila ng access doon? Ang administration ng TVJ ang may access dun po sa YouTube channel na yon. The owner of the YouTube channel is the owner of the email used to register it. It is not Tape. That is why they never have had access to this account, sabi ni Attorney Enrique. This may constitute a cybercrime if they hack into the account or made misrepresentation to YouTube, he added. So, ibig sabihin, this is a criminal case na yung yung cybercrime po na maituturing na ninakaw or nanakawin mo ang isang YouTube channel or isang email na hindi sa'yo. Kasi that is a form of hacking So, pag nanakaw po yun. Kapag po kinuha ninyo yung niregain ninyo yung access ng isang email ad nang wala pong permiso ng totoong gumawa nito, ito po ay pasok dun po sa kaso ng cybercrime. And yun po yung ilan sa mga kaso na ikakaso muli nitong TVJ at ng legal counsel nila against Tape Incorporated. Kapag napatunayan po nila na mali yung mga information na sinabi din po nila dun po sa YouTube, another
cybercrime din po yun. De La Cruz also said the account of the channel are past episode of Eat Bulaga and TVJ owns the copyright to them and all derivative works. Kung mapapansin po kasi ninyo doon po sa YouTube channel na yon, puro TVJ po ang nandun. Makikita po ninyo na talagang plainly sila po talaga ang nagtaguyod at talagang kaya dumami rin po yung subscriber nun dahil po sila ang nakikita, yung mga mukha nila yung nandun. So, Tape Incorporated Legal Counsel Attorney Maggie Abraham Garduce denied that the company hacked the account and said that they are not liable for cybercrime. Ito naman po, ganito naman ka-easy yung sinabi po niya, na hindi daw di umano nila hinak, wala daw silang ginawang pag-hack dun po sa nasabing email or dun po sa YouTube channel na yon. And kaya naman sinabi niyang hindi daw po di umano sila liable dun sa cybercrime na binibintang sa kanila ng legal counsel ng TVJ. Ganun lang kasimple yung sagot niya. Being the owner of the account, Tape was able to coordinate with YouTube to change the email and the password and the new contact person in behalf of the company, she said. Ibig sabihin, totoo po yung mga lumabas na balita na nakipag-coordinate, sumulat po sila, nakipag-usap sila sa YouTube para po ma-regain nila yung access. Maaaring nagpakita sila ng any documents. And nakita rin po ng YouTube na nakalink na bangko po dun sa YouTube channel na yon ay pag-aari ng Tape. Kaya po talagang parang doon pinaniwalaan sila na kanila nga yun, diba? And according to Tape, the person who created the account was its employee when it was made and the account itself was made on behalf of the company. Yun po lagi yung sinasabi nila, diba? Na ginawa daw di umano ang YouTube channel na yun dahil empleyado po nila. Pero empleyado po nila yung gumawa. At sinasabi rin po ng attorney ng or legal counsel ng Tape na pinapasweldo nila yung empleyado na yun. The reason why yung pong YouTube channel na yun ay talagang kanila. According to Tape, the person who created the account was its employee when it was made an account itself on behalf of the company. Tape Incorporated is ready to show the official receipt. Ito na. Dinamay niya pa yung YouTube na meron daw di umano silang ipapakitang resibo or papakita na ebidensya na talagang nakipag-coordinate sila sa YouTube. The bank account linked to the YouTube account is likewise owned by Tape Incorporated, he said. Ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi po ginagamit ng Eat Bulaga ang nasabing YouTube channel kasi nga nakalink po yung bangko. Kasi po pag po nag-create kayo ng sariling ng YouTube channel, meron po kayong bangko na ililink dun sa email po ninyo or dun sa YouTube channel ninyo kung saan dun po ipapadala ng Google yung sinasweldo ninyo kada buwan. Ganon po kasi yung kalakaran sa YouTube. Kaya hindi na rin po nila ginamit at di nila ginalaw para rin hanggat hindi pa natatapos yung kanilang case, hindi muna nila gagamitin. Pero all in all, talagang sinadya po nila yun. De La Cruz also said that the content of the channel is, yun nga, pag-aari po ng TVJ. Tape Incorporated is ready to show official receipt. Ito na nga po yung ilan sa mga natin, no. Ito ilan sa mga paghaharap talaga, no. Kumbaga parang according to Miss Maggie, no, si Miss Maggie Abraham Garduce, na ihaharap or kumbaga parang ipapakita po nila yung kanilang statement po ng YouTube na talagang in-honor sa kanila yun formally, hindi po nila ninakaw. Ganun po yung palalabasin nila. Tapos po, and at the same time, is lalapit, no, kumbaga parang pupunta na rin sila sa anti-cybercrime group. Ito pong TVJ para po makipag-coordinate with regards dun po sa klase ng case na pwede nilang ikaso dito po sa nasabing Tape Incorporated for having the access without the consent of TVJ dun po sa YouTube channel na yun. Medyo, medyo mabusisi pero all in all, tama po yung sinabi po ni Attorney Enrique De La Cruz na siyang legal counsel po ng Tape na totoo naman po yun. Kung sino po ang gumawa ng email ad, siya po ang matatawag na may-ari. Pero yun nga lang, ang problema, syempre, alam nyo na, parang
Parang medyo naging lax kasi doon ng TVJ, hindi nila na monitor yung YouTube channel. Kaya po ayun nakuha. So abangan na lang natin yung mga susunod pang gagawin ng TVJ para sa case na ito. Abangan nyo po yan. At of course, kung hindi kayo nakapag-like, nag-share at mag-subscribe na po kayo sa channel na ito at i-follow nyo po ako sa aking Facebook page.